mula sa kaharian ng mga langit. Ang liwanag ay taglay ng inyong mga pagkatao sa lahat ng sandali ng inyong mga buhay. At ang kapayapaan ang maghari sa sanlibutan ito na inyong pinalalagyan ngayon at magpasawalang hanggan. Isang mahalagang pagtitipon ang inihalina ng mga banal na espiritu sa inyong mga kaluluwa upang kay palay dako ang inyong mga pagkatao sa lundong ito na inyong pinalalagyan upang saksihan at tanawin ang isang malaking pag-asa ng pagkabuhay ng inyong mga pagkatao. Kung bakit ko binanggit ang mga bagay na ito, sapagkat natatanaw at nadadama ng mga banal na espiritu na sa maraming mananampalataya sa iba't ibang dako ay natutulog ang mga diwa sa tunay na katotohanan at nabubuhay ang mga pagkatao sa kasiyahan at material na paggalaw sa daigdig. Ang isang mananampalataya na nabubuhay sa tunay na katotohanan ng pagsamba sa Diyos na makapangyarihan. Tuwin ay gising ang diwa at buhay ang kaluluwa sa pagtanggap ng maraming bagay na nagaganap sa kanyang buhay. Mula ang paningin sa mga natatanaw na kagandahan, mabuti o masama upang pag-aralan kung ito ay marapat at makatotohanan. Sapagkat sa isang mananampalataya ay nagsasaliksik, naghahanap ng tunay na katotohanan upang wariin sa kanyang sarili na ang pag-aaral ay ibinubunsod ng kabatlayaan sa bawat pakititipan sa mga banal na espiritu at ang biyaya'y natatamo ng inyong mga pagkatao. Datapwat, naririnig lamang, subalit
kalayaan. Nalalasap lamang ang tamis, subalit hindi timo-timo sa buong kalaminan na nasisiyahan sa pagtanggap ng pagkain na kabubusog sa kanyang pagkatao at sa kanyang kaluluwa. Nasasamuyo lamang ang maraming kabanguhan sa kapaligiran at ibinawagsi ang masasamsang namoy. Datapwat ang lahat ng ito ay kinakailangang pag-aralan kung bakit kinakailangang ipatanaw, ipadama, ipalasat, ipaamoy. Sa sangkapatagang ito ng lupa na mayroon ng mga kaluluwa na naglalakbay sa lansangan ng buhay upang damhin ang tunay na katotohanan ng biyaya na mayroong isang Diyos na makapangyarihan na nagbibigay sa lahat ng kanyang nilalang. Kung ang isip, damdamin, at kalooban ay bukas sa lahat ng uri ng pangunawa sa kanyang kapwa, mapagtatanto at mapaglilinis sa kanyang sarili na ito ang daan at kaparaanan ng dakilang Diyos upang maunawa at madama ang kanyang kapwa. Ito man ay gumagawa ng karumal-dumal. Datapwat wala sa kanyang mga kaisipan, ni wala sa kanyang mga palad ang paghatol, sapagkat mayroon iisang Diyos na nakatatanaw kung ano ang tunay na gawa at paggalaw ng kanyang mga nilikha. Datapwat ito ay ipinatatanaw sa maraming nilikha upang mapag-aralan at maunawa ang bawat kalagayan na hindi lamang ang tatanggapin ay ang mabuti, ang maganda, ang masasaya. Sapagkat masigit na kinakailangang tanggapin na mayroon ng nagaganap na hindi mabuti. Mayroon ng nagaganap na mga hidwaan. At ito ang pinakailangang pagpupulaan ng kaisipan ng maraming mananampalataya. Kung papaano ang kaparaanan na maging kasangkapan sa pag-aambil ng kapayapaan sa maraming katauhan. Datapwat sa lansangan ito ng buhay na iyong pinalalagyan ay gumagalaw lamang ang maraming nilikha sa panglaman, sapagkat ito ang katotohanan. Natatanaw lamang na gumagalaw sa pang-espiritual, sa larawan at angkin ng kanyang pagkatao sa sandali na naghahanap at nangangailangan ng lingap ng dakilang Diyos. Sapagkat naroon sa pagdadala ng kanyang buhay na mayroon ng kahirapan, mayroon ng mga suliranin, mayroon ng mga kirot,
sa kahanglaman. Inaabot ang kamay ng dakilang Panginoon. Dumadalangin ng takot sa puso na ang lahat ng ito ay mapawi. Datapuan kung makadama ng kaginhawahan ang isang kaluluwa, ang pananambahan at pananampalataya ay nalilimot, bumabalik sa dating pagkakasala. Paano ninyo binubuhay sa inyong mga sariling pagkatao ang kapanahan ng ito? Nabuhay nga at natatanaw ang larawan ng inyong mga sarili. Datapot sa maraming sambahan na inyong mga pinatutunguhan at natatanaw ay ilan lamang ang nagtuturo. Sapagkat ibigay sa inyo mga iniibig at minamahal ng katotohanan. Sa marami ninyong natatanaw na sambahan, ilan lamang ang tunay na gising, ang diwa, ang kaluluwa, at ang espiritu sa tunay na pagganap ng isang pagsamba upang purihin at dakilain ang araw na ito na ang wika, pagkabuhay. Ilan lamang ang nabubuhay sa katotohanan, sapagkat ang marami nabubuhay sa kasiyahan, tinatanaw ang mga nililok ng mga kamay, sapagkat mayroon ng kagandahan. Nasisiyahan sa pagtanaw ng iba't ibang uri ng espiritual na kalagayan, datapuat hindi tumitimo sa kaibuturan ng mga puso. At bibigkain ko ang katotohanan, mga iniibig, na sa isang sambahan na pupuno, hindi magkamayan ang maraming nilikong nananambahan at nananampalataya. Subalit, wala ang sarili, wala ang tunay na ako sa kanyang paggalang, sa kanyang pagsamba, sapagkat naroon sa kaligayahan sa pagtanaw ng maraming bagay na nakasisiya. Subalit ang antig ng puso sa pagtanaw sa tunay na katotohanan kung bakit ginaganap at nagaganap ng paulit-ulit ang pagunita sa pinagdaanan ng dakilang Kristo ay nangdahil sa ang tao ay hindi patunay na nagbabago. Katotohanan, mga iniibig at minamahal. At sa inyong pag-aaral, sa espiritu at katotohanan, na sinusubuan ng mga banal na espiritu upang ang lahat at bawat isa'y bigyan ng paalaala at aral upang sa kanyang paglandas sa lahat ng dako
ay taglay ang biyaya mula sa kaitaasan. Kung ang isang tunay na mananampalataya ay nagtotoo sa kanyang sarili, hindi maliligaw ng landasin, hindi ihahakbang ang mga pangyapak sa iba't ibang daan, sapagkat narito na ang daan ng katotohanan at buhay. Ito ang bubuhay sa inyong mga pagkatao kung bubuksan lamang ninyo ang kaibuturan ng inyong mga puso sa pagtanggap ng maraming aralin ng buhay na nagaganap sa lahat at bawat isa. Buhayin lamang ninyo sa inyong diwa na ang tunay na katotohanan ng biyaya mula sa amang makapangyarihan ay hindi naglilikat sa pagbibigay, sa pagdidilig, upang patuloy na manariwa ang binhing itinanim sa inyong mga puso, upang ito'y patuloy na manalaya hanggang sa mamulaklak at mabunga, upang sa muli ay pag-anihan ng maraming kabiyayaan, ng maraming kaluluwang sa inyo ay naghahanap ng kalinga. Datapwat sa maraming mananampalataya ay iminawaksi, isinasa isang tabi ang maraming kaluluwa na nangangailangan ng lingap, sapagkat naroon sa kanilang palad ang pagtitimbang na ang kanilang kabig lamang ang pinakailangang tulungan. Datapwat nasaan ang diwa ng pag-aaral. Kaya't ang mga banal na espiritu sa iba't ibang dako ng mundo ng mga lundo ay hindi nagsasawa na magbigay ng kabiyayaan mula sa amang makapangyarihan. Patuloy siyang nagsusubo sapagkat ano nga ang wika? Siya ay aalis, datapwat, ang mga banal na espiritu na kanyang isusubo sa bawat kalagitnaan ay laging nariyan upang kayo ay gabayan, alalayan, suhayan, kung bukas lamang ang inyong mga puso at diwa. Hindi man kayo humingi, ipagkakaloob sa inyo ang kabiyayaan. Na ang wika'y hanapin muna ninyo ang aking kaharian at sa inyo ipagkakaloob ko ng siksik, pikpik at umaapaw ang maraming kabiyayaan. Mga inilibig at minamahal, isang sandali na napakahalaga na pinag-inutan ng lahat at bawat isa na kayo ay makadaan at mapumpun sa isang hapag na inihandog ng dakilang Ama sa lahat at bawat isa. Kaya't pakalimihin sa inyong mga sarili na buhayin sa inyong mga pagkatao ng totohanan ang 5 sangkapin ng inyong kahanglaman. Upang ito ang maging daan ng pagdisiplina sa inyong mga moral na pagkatao
sapagkat ito ang katotohanan mga iniibig at pinamahal, na kung hindi ito magaganap sa isang mananampalataya, bako, kailanman ang pananampalataya at maaaring iligaw ng landasin na kanyang tatahakin. Kaya sa mga sandali ito, mga iniibig, mapapalad kayong dumulog sa pag ng dakilang Panginoon, sapagkat malalasap ninyo ang tamis ng ubas na inihanda para sa lahat at bawat isa. At nawa, basbas mula sa mga makapangyarihan ay maging baluni ng inyong mga pagkataan mula ngayon at magpakailanman. Ang kapayapaan ang ibinabasbas ko sa lahat at bawat isa ngayon at magpakailanman. Sumayin, bawat isa.